Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Kumpiyansa ang isang industry research company sa magandang takbo ng Foreign Direct Investments o FDI sa Pilipinas pagdating ng ikalawang bahagi ng 2024. Sa inilabas nitong komentaryo, kumbinsido ang research firm na BMI na mag-i-improve ang pamumuhunan ng mga dayuhan sa Pilipinas sa mga darating na quarter matapos ang mapaklang contraction nito sa 15% mula Enero hanggang Setyembre ng nakaraang taon. Ayon sa research unit ng Fitch Solutions, talagang naging mahina ang performance ng FDI sa pangkalahatan dahil sa hindi magandang kondisyon ng global monetary noong 2023. Sa kabila nito, naniniwala ang research firm na mababawi ang mga ibinabang kumpiyansa ng investors noong nakaraang taon buhat sa inaasahang pagluluwag ng monetary policy ng mga bansa kabilang na ang Estados Unidos sa second half ng 2024. Bukod pa rito, isa rin sa tinukoy ng BMI na kondisyong magpapaganda sa FDIs ng Pinas ay ang business-friendly environment na ginawa ng Marcos administration sa mga nakalipas na buwan. Maalalang kahit bumaba ang net FDI inflows ng Pilipinas sa unang tatlong quarters ng 2023, nagawa pa rin itong maungusan ang Malaysia at Thailand sa nasabing kategorya at maging ikatlong bansa sa ASEAN na may pinakamalaking daloy ng pamumuhunan mula sa mga dayuhan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nangako ang Department of Trade and Industry o DTI na lalo pa nitong palalakasin ang pangingimbita sa mga investor na mamuhunan sa Pilipinas sa layong maparami ang dekalidad at high-paying jobs sa bansa. Ginawa ng ahensya ang commitment kasunod ng pagbaba muli ng unemployment rate sa bansa noong Nobyembre, ang pinakamababa mula noong 2005. Ayon kay DTI Undersecretary Kim Bernardo Lokin, mas pinalakas pa ng Investment Promotion Agencies o IPA ang kanilang investment strategy sa bansa, kalaki pang pagpapabuti pa sa ease of doing business. Sa pamamagitan niya nito, mas marami pang negosyo na may mataas na value sa mga serbisyo at trabaho ang ma-attract ng Pilipinas. Sa huling tala ng Philippine Statistics Authority, bumaba na lamang sa 3.6% ang unemployment rate noong Nobyembre, 0.6% mas mababa kumpara sa 4.2% naitala noong Oktubre ng 2023 at ng Nobyembre ng 2022. Samantala, sinabi naman ni Lokin na mula sa 4 na trilyong pisong halaga ng foreign investments na nakuha ng bansa noong nakaraang taon, inaasang dagdag na humigit 220,000 trabaho ang malilika nito sa mga susunod na buwan at taon. Gamit ang nasabing dagdag na trabaho, masisiguro ng bansa ang bababang unemployment rate sa mga darating na buwan habang patuloy ang kanilang pangungumbinsi sa mga bagong investor na mamuhunan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinatarget ng Pilipinas na maumpisahan na ngayong unang bahagi ng 2024 ang implementasyon ng Free Trade Agreement o FTA nito sa South Korea. Ginawa ni Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary Seferino Rodolfo ang pahayag humigit 4 na buwan ang nakalilipas matapos lagdaan ng Manila at Seoul ang kasunduan sa layong mapalakas pa ang relasyon at partnership ng dalawang bansa. Anya, umaasa ang Pilipinas na sa first half ng 2024 ay tuluyan ng mapagana ang kasunduan nang sa gayon ay mapakinabangan na ng dalawang bansa. Una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na ang FTA ng Pilipinas at South Korea ay magsisilbing tratado o treaty na kinakailangang sumalang sa ratifikasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at masang-ayunan ng sangay lehislatura.
Samantala, naniniwala naman si Trade Undersecretary Alan Gepti, ang tumatayong lead negotiator ng bansa sa mga FTA, na hindi magtatagal ang pag-aproba sa Senado ng nasabing tratado, lalo't hindi ito kahalintulad ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP na mas komprehensibong kasunduan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.